Okay, so last time ni-review na rin naman natin itong Poco F7 Ultra. Pero 3 games lang yung sinubukan natin doon. So ngayon, tulad ng pinangako ko, maglalaro tayo ng mas marami pang games. 10 games para magkaalaman kung maganda ba talaga. Kaya subscribe sakaling magustuhan mo tong video. Follow mo na rin kami sa Facebook and TikTok. At click nyo lang yung link sa description sakaling maisipan yung bumili. Bago tayo mag-start, quick recap lang sa specs na importante for gaming at also sa presyo na rin. Bale, itong Poco F7 Ultra ay naka-flagship Snapdragon 8 Elite chip, up to 16 gigs na LPDDR5X memory, up to 512 gigs na UFS 4.1 storage. Ang Antutu benchmark score na nakuha ko dyan ay more than 2.4 million points din. Yung display, solid din for gaming. AMOLED panel yan with W Quad HD Plus resolution, 120Hz refresh rate, so kaya naman ng high frame rate gaming. 408Hz yung touch sampling rate, which is enough na rin for competitive gaming. Tapos 1800 nits sa high brightness mode. Dual speakers, malakas at klaro. Makakatulong din para malocate natin yung mga kalaban natin like mga footsteps and gunshots. 5,300 mAh yung battery with 120 watts of fast charging pag wired, 50 watts naman kapag wireless, so parehong mabilis ang charging to. Presyo nito ngayon sa Lazada with vouchers ay 32,499 para sa 12,256, 36,999 naman para sa 16,512 na pareho pang may free 50 watts wireless charger. 16,512 din yung unit na gamit ko ngayon. Link sa description sakaling gusto nyo. So para muna sa mga top gaming features nitong F7 Ultra, meron sila ditong dedicated Vision Boost D7 chip para ma-improve yung visuals kapag gaming tayo. So una, meron tayong super resolution mode. Sinubukan ko yan at kinumpara ko sa Galaxy S25 Ultra at nakitaan ko nga ng extra sharpness and extra details itong F7 Ultra. However, mention ko lang din na nagkaroon tayo ng 30 FPS na limit nung in-enable ko yan. So, mukhang kailangan natin yang i-enable kasabay nung isa pang gaming feature nila na Smart Frame Rate Mode. Again, eto naman yung frame interpolation tech ng Poco. May mga generated frames tayo dito para magmukhang mas smooth yung laro. Up to 120 FPS yung kayang ibigay kahit pa limitado lang sa 60 FPS ang Genshin sa lahat ng Android phones yan. And masasabi ko na mabisa rin talaga. Nung in-enable ko yan, makikita nyo dito na 40 FPS lang yung nababasa ng FPS meter natin since yan lang talaga yung actual frames. Pero dito sa Game Turbo, makikita naman natin na nakaka 120 FPS to. More than 30 minutes din akong naglaro ng Genshin gamit yan. At kung itatanong nyo kung may mga delay bang nangyari or kung anong mga artifacts akong napansin, wala naman. Ang napansin ko lang minsan kapag may mga biglaang galaw ako like tumalon or tumalikod bigla, may mga pagkakataon na mukhang hindi siya 120 FPS smooth. Parang bumababa rin but overall, swabing tignan most of the time at personally iti-turn on ko rin talaga yan. Lalo pat less stress din yan sa Snapdragon 8 Elite natin since 40 FPS nga lang yung actual frames. Hindi ko siya gagamitin sa mga competitive FPS gaming like Call of Duty dahil nga baka may mga delay na mangyari pag nagkakaputo ka na. Pero sa mga games like Genshin Impact, magagamit talaga natin tong feature na to. Okay, so start naman tayo sa normal testing. 10 games. Naka-turn off yung Smart Frame Rate Mode tsaka Super Resolution para lang mas patas tayo kung sakaling ikukumpara nyo sa ibang mga phones. Room temperature sa buong testing natin ay 24 degrees Celsius. Nakaset yung brightness sa 40 to 45%, max volume at connected tayo sa 5 GHz band Wi-Fi. Okay, so unahin na natin yung mga less demanding games like Mobile Legends. Ultra yung available na graphic settings dyan out of the box. Naglaro ako ng 2 games at consistent naman tayo sa 120 FPS. Very smooth yung gameplay na inaasahan na rin naman natin sa ganitong kalakas na phone. Ganda rin ng thermals kasi max temperature natin sa harap ay 38 degrees Celsius at ganun din naman sa likod. Next natin itong Call of Duty Mobile. Ito yung graphic settings na available para ma-enable natin yung 120 FPS mode. Una kong tinest yung multiplayer mode. Solid 120 FPS, walang lags. Nung una akala ko 90 FPS lang yung limit sa BR mode dahil ganun yung limit sa F7 Pro, pero hanggang 120 FPS din pala yung BR mode dito sa F7 Ultra. Swabing-swabe lang din sa buong laro ko, 120 FPS din on average. Of course, hindi rin delay yung gyro sakaling gumagamit ka nyan. Max temperature sa front ay 38 degrees, 39 degrees naman sa likod. At yon, walang problema sa mga CODM players natin dyan. Next natin, PUBG Mobile. Ito naman yung settings. Usually Usually, ganito talaga. Nalilimit lang yung graphics natin para ma-unlock yung 120 FPS mode. And
tulad lang din ng Call of Duty, 120 FPS din yung nakuha namin on average. Matagal-tagal din yung round namin dyan pero hindi rin gaanong uminit yung phone dahil 37 degrees lang yung sagad na temperature at parang wala lang talaga dito sa F7 Ultra. Hirit naman tayo ng isang graphic-intensive games, Genshin Impact at highest settings, 60 FPS mode. Now, mention ko lang na kung iniisip mong same lang yung experience na makukuha mo sa Poco F7 Pro and Poco F7 Ultra dahil nga pareho lang naman silang may malakas na chipset, well, dito ko nakita yung lamang ng Ultra kasi sa buong game, 99% smooth 60 FPS dito sa Poco F7 Ultra na tipong kahit buhos yung skills, may mga kalaban, stable 60 FPS pa rin at sa F7 Pro kasi hindi ganon. Actually, bumababa pa nga tayo doon ng 40 plus FPS. Very playable pa rin naman pero kung gusto mo talaga ng mas smooth na experience, dito mo yan makukuha sa F7 Ultra. Max temperature natin dyan ay 42 degrees sa harap, 43 degrees sa likod. So, medyo umiinit na rin yung phone pero magandang resulta pa yan since hindi naman tayo umabot ng 45 degrees. HOK mukhang sikat na rin yata to sa Pilipinas. Let me know sa comments kung player kayo nito. At kung naglalaro ka nga, good news din dito dahil stable 120 FPS din yung nakuha naming average FPS. Super smooth and wala rin problema sa thermals. Wild Rift players, ganun din. Maning-mani lang din yan dito sa F7 Ultra. 120 FPS on average din. And kahit madamihang laro pa yan, okay lang din since hindi rin naman gaanong uminit yung phone natin dyan kahit pa naka high FPS gaming tayo. 38 to 39 degrees lang din yung max temperature. Next game natin ang Solo Leveling Arise. Grabe, ang gandang anime na nito. Shoutout sa mga nanonood dyan. Honestly, this is one of the most demanding games din sa listahan natin. At nung una, yakang-yaka naman sana sa 60 FPS pero kalagitnaan ng laro nung umiinit-init na rin yung phone, may mga pagkakataon na nalilimit lang tayo sa 30 FPS. So 45 FPS yung nakuha naming average after 30 minutes of gameplay. 40 degrees lang naman yung max temperature so hindi rin naman sobrang init. Mukhang sadyang mabilis lang talagang mag-limit ng performance tong game na to para maiwasan yung pag-overheat ng phones natin. Farlight84 may nag-comment last time na konti na lang daw yung naglalaro ngayon. So let me know sa comments kung dapat na ba nating tanggalin. Sa ngayon, mention ko na rin na sa dalawang games namin dyan, 119 FPS yung average sa first game, 114 FPS sa second game. So over 100 FPS pareho, very smooth pa rin at eto yung graphic settings. Max temperature natin dyan ay 41 degrees lang din so maganda ulit yung resulta na pinakita nitong F7 Ultra. Wuthering Waves, naglaro din tayo for more than 30 minutes. Eto yung settings natin and very playable din. Hindi lang talaga siya yung consistent 60 FPS, may mga sumusulpot ding frame drops at may mga pagkakataon din na nalilimit tayo sa 45 FPS kapag umiinit na yung phone pero 56 FPS pa rin yung nakuha namin on average which is definitely not bad at all. Ang problema nga lang, umaabot tayo dyan ng 47 degrees Celsius, max temperature yan. So kung eto yung lalaruin mo ng nakasagadang graphics at matagalan din, kailangan mo talagang gumamit ng phone cooler para dyan. Maaapektuhan din kasi yung lifespan ng battery mo kapag hindi ka nag-phone cooler tapos ganitong kainit lagi yung phone. At isang maganda pa doon, posibleng makuha mo rin yung stable 60 FPS kapag may phone cooler kang gamit. Last game natin ay ang God of War 2. PS2 game to using either SX2 emulator. Sinet ko yan sa 4X native resolution at solid performance din tayo dyan. Halos lagi talagang nasa 60 FPS, 59 FPS yung average and dahil din naman yan sa mga cutscenes na limited lang talaga sa 30 FPS. So sa mga mahilig mag PS2 emulator dyan, pwede to. Kabitan nyo na lang ng controller, maglalagay ako ng link sa description kung ano yung gamit ko. And mas maganda nga rin pala kung gagamit kayo ng phone cooler para dyan. Since dito nga sa testing na ginawa ko, umabot din tayo ng 45 degrees Celsius. Okay, so Poco F7 Ultra. Nasabi ko na rin naman sa full review video na magandang alternative nga to sa mga high-end flagship gaming phones na available ngayon, like the ROG Phone 9 Pro and the Red Magic 10 Pro. Kasi nga, naka-Snapdragon 8 Elite na rin naman and maganda rin naman sa maraming aspeto. Yun nga lang, syempre may mga features din na wala dito. So, kung ikaw yung nagamit ng shoulder triggers, yung mga RGB lighting, gaming aesthetics, etc., etc., at pinaka-importanting wala ay yung bypass charging. Posibleng sa iba, okay lang yon.
Lalo pa, sobrang bilis lang din namang mag-charge, 120 watts. Tipong laro ka ng matagal, tapos pag nalobat, charge, pahinga ng konti, mga 30 minutes na charging, pwede na ulit gamitin. Kaya lang syempre may mga tao rin kasi na babad talaga sa laro, kaya sobrang importante sa kanila ng bypass charging para hindi agad masira yung battery. But unfortunately, hindi natin makukuha yun dito. Kaya sinasabi ko na dedepende pa rin yan sa'yo and sa budget mo. Since malaki-laki din yung matitipid mo dito. Of course, may market pa rin ang mga high-end gaming phones para sa mga may gusto ng sagarang gaming phones talaga. Pero eto na-realize ko lang kanina nung kino-compute ko na sa presyo ng isang ROG Phone 9 Pro, pwede ka na palang makabili ng isang Poco F7 Ultra at isa pang Poco F7 Pro. Actually, may sukli ka pa. Okay, so yun lang muna para sa ngayon. Kung nagustuhan mo tong video, subscribe. Comment mo na rin kung anong tingin mo sa phone na to. Para sa full review ko nitong F7 Ultra, click mo lang to. At para naman sa mas mura na F7 Pro, click mo lang to.